Okay po, mga kaibigan at kapatid, no? Unang-una, kung tayo po'y magtatanong, iyakin po ito si Jando at kung napapansin po ninyo, Objection, panay moderator. Time stop. Okay. Objection. Nasa Yes, bro. rules natin, moderator, na walang atake personal. Yes. Okay. Nanggagalaiti yata si Dino sa akin. Okay. So, Hindi kita pinipersonal eh. Oh. Okay, bro. Ganito, bro Dino. Meron talaga tayong rules dyan, bro, na no physical no physical na so yung iyakin, I think pasok yan. So ganito, isihan mo lang ng konti, bro. Okay. Tuloy-tuloy naman tayo. So bro Dino. Okay. Dahil nga po ay dahil nga po ay dahil nga po mga kapatid ay nasasaktan sa ating paliwanag, kung papansinin mo po ninyo, panay inom po ng tubig pag tayo po ay magtatanong. Balikan po ninyong video, mga kaibigan. Doon po, no, nagtanong siya sa akin tungkol doon kay John Ray. Hindi niya naunawaan. Hinanapan niya po ako, saan ba nasusulat sa aklat po ng Katoliko? Pambihira ka dyan do, no? Sinabi na nga ni John Ray, hahanapan mo pa ako doon. Si John Ray ay Katoliko sa makatuwid. Nakichismis lang si John Ray, hindi katotohanan yung kanyang pahayag, no? At kung papansinin niyo po mga kapatid, yung contraries daw sa kanya. Naririnig ba ako, moderator? Moderator, naririnig ba ako? Dinig ka, bro. Tuloy lang. Sige. Kung napapansin po ninyo mga kaibigan at kapatid, sabi niya daw ang contraries ay hindi daw isang definition daw ng contraries ay sumasalungat. Ito yung mali yung unawan, kaya po hinamon po natin ay umiiwas naman. Alam niyo ba mga kapatid, kung hindi makasagot sa objection kumakapit. No? Sa objection, pansinin niyo yung debate, panay objection. Ha? Kaya sabi ko ang contraries po dito mga kapatid, kung titingnan ho natin sa English po contraries, ang definition po niya dito ay sumasalungat, the opposite, a contrary proposition. Ano ba yung opposite? Kabaliktaran. Ano ba yung kabaliktaran? Hindi kontra doon sa sinasabi, maganda at pangit. So kontrahan ba yan? Kontrahan yan. Pambihira ka, bro, dyan do. Opposite sex. Opposite sex. Ano bang opposite sex? Babae at lalaki. Hindi kontrahan yung gender na yan. Hindi pareho. O, kita mo na ngayon. Mali yung pagkaunawa mo. Dito po, no? Sinabi niya kanina, si Maria ay nilinis, tama daw yun. Si Maria ay hindi nilinis, tama daw yun. Ano ba talaga? Hindi daw contradiction, kundi daw contraries. Kontra, doon pa lang po sa kontra, ibig sabihin ay anti. Kontra, anti. Disagree. Hindi pareho. Kontra. Pambihira, bro Jando. Okay. Sabi, ang tanong ko sa kanya mga kapatid, yung balikan po ninyo. Dali si bro Jando. Sabi ko, panay no, at panay objection, at panay paliwanag ng 10 seconds, ibig sabihin kumakapit po sa takbo, no? Sabi ko sa kanya, ititigil mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? Sabi niya ay no. Sa makatuwid, no? Sabi ko, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? Sabi niya ay no. Sa makatuwid, titigil na siya sa kanyang maling pagkaunawa, mga kaibigan at kapatid. Napupuntusan ba natin? Puntos po yun. Puntos yun. So ngayon, nagkaroon po tayo ng follow-up, no? So dahil po ay no ang sagot mo, sa makatuwid, ititigil mo na ang mali mong unawa. Yes or no? No. Kinontra niya naman yung una niyang sagot, no? Hindi niya daw ititigil ang kanyang maling unawa. Sa makatuwid, dahil ang sagot mo kanina ay no, ititigil mo na ang mali mong unawa. Yes or no? Ang sagot niya ay no. Sa makatuwid, ipatuloy niya pa yung mali niyang unawa. So napupuntusan ba natin? Napupuntusan. Kita mo na ngayon, kontra-kontrahan yung aral mo. At saka mga kaibigan at kapatid, wala po siyang na i-refute sa ating tinitindigan. Wala po siyang may maipaliwanag, wala siyang may maikontra kasi hindi niya matutulan tulad ng ating sinasabi kanina. No? Doon po sa una, 2, 3, 4 nating puntos ay hindi po ni Brother Jando natutulan. Kaya hanggang tanong po natin ay doon sa GCash. Sabi ko, prinsipyo ba ni Kristo? Sabi ko dito, pareho ba kayo ng unawa at ipipilit mo ang mali mong aral? Yes or no? Sabi niya, no. O sa makatuwid, ipipilit yung mali niyang unawa at pareho silang unawa ni John Ray. O kita mo, napupuntusan ba? Puntos po yan. No? So sabi ko, ang prinsipyo ba ni Kristo ay nagkaroon po ng GCash? Yes or no? Sabi niya, no. Okay. So kayo ba ay sinusunod? So kayo ba, meron ba kayong GCash? Yes or no? Yes, meron silang GCash.
So ngayon kung naiinggit daw ako, hindi gumawa din ako, hindi ako katulad mo. No? Kinakalakal nyo ang pera. No? Kinakalakal yung salita ng Diyos ng dahil sa pera. So sa makatuwid po, dito pa mga kapatid, So sabi ko, sinusunod mo ba dahil hindi prinsipyo ni Kristo? At turo yan. So makatuwid, sinusunod nyo ba ang turo ni Kristo at yung prinsipyo ng apostol? Yes or no? Yes, sinusunod daw nila. Okay. Kung sinusunod po ninyo, yun bang sinusunod mong GCash at prinsipyo, yan ba ay turo ni Kristo? Yes. Okay, saan sa Biblia? Wala. So meron na ngayon sa Matthew 18:18. So kung tingnan natin, meron bang GCash doon? Wala po, basahin natin. No, Matthew 18:18. Tingnan ho natin. Mali talaga mag-unawa itong si Bro Jando. Okay, Matthew 18:18. Mga kapatid, sundan po ninyo ako. Ganito pong sinasabi po dito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay ay inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. So dito po mga kaibigan at kapatid, kung papansin niyo, aral ang tinutukoy. Hindi kalakal, aral. Ibig sabihin doon, kung sino man yung pangaralan, mau-open po kung saan sila natalian sila, no, maging believer sila, kung mula sila sa maling pananampalatay, ma-open ang kanilang mind. Hindi po doon ang tinutukoy na maghanap po ng pera. Ayan. So ito, babasahin ho natin, mga kapatid. No? Ang prinsipyo po ni Kristo, doon sa Matthew chapter 10 verse 8, walang mga reputation. No? Kanina walang reputation. Sa kontrahan po ni Alvin, wala doon. Kasi talagang mali siya doon. Kontrahan yung aral ni Alvin Gitamundok at Melchor Manalili. Kaya nga sinaway kayo dyan sa punto por punto ni Alvin Gitamundok. May video din ako niyan. No? Dito sa Josue chapter 5:13 to 15. Si Miguel daw yan. At sabi naman ni Melchor, si Kristo daw yan. O so makatoy, sabihin mo naman mamaya. No? Parang similar lang, hindi siya kontra. O, kita mo na ngayon, wala kang may napamalian sa tindig ko. Dito sa Matthew chapter 10 verse 10, magpagaling, sabi ni Kristo, magpagaling kayo, magturo kayo, no? Ibigay niyo ng walang bayad dahil tinanggap niyo na walang bayad. Yun yung tamang katuruan, mga kapatid, hindi yung ikalakalin niyo. Sabi nga po dito ni Pablo, hindi kami tulad ng iba diyan na kinakalakal ang salita ng Diyos dahil sa pera. Ayan. No? So makatuwid, pag involve ang pera niyan, kinakalakal nyo talaga ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na evangelization dyan. Ibig sabihin ng evangelization po, mga kapatid, no? Yung pagre-reach out po ng mga unbeliever na sila po yung makakilala kay Kristo. Hindi sila mananampalataya. Kaya sabi po sa ikatlong Juan 1:7, ganito po. No, ikatlong Juan 1:7. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. No? Sila ay nagsiyaon po, mga kapatid, nangaral, wala pong kinuha kahit anuman sa mga hindi mananampalataya. Kung titingnan ho natin si isang salin po dito, sapagkat pumunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral tungkol sa Panginoon nang hindi kumikilala sa Diyos, kaya dapat lang tulungan natin sila. Ayan. Wala silang may kinuha, no, sa hindi sila tumatanggap sa hindi mananampalataya. Kaya yung tutulong po sa kanila dito ay mga mananampalataya, mga kapatid, hindi po unbeliever. Therefore, no, sa kanila, evangelization at hindi po prinsipyo ni Kristo, at inamin po ni Brother Jando yan. At wala po, tandaan po natin, mga kapatid, wala pong may na-refute sa ating tindig. Dito nga, brother, pwede ba ma-play yung video kanina, Brother Rasha, sa screen? Please lang. Ayan. Bro, Pwede ba? mapi-play ko bro, pero wala siyang audio bro ba? Wala siyang audio. Oo, mapi-play ko siya pero hindi ko alam. Tumutunog sa akin siguro yan, pero dito sa loob, hindi siya nadidinig ba? Sige. Sige lang. So, anong gusto mo? Ayan, ipakita mo nga lang sa screen para naman di magduda si Brother Jando kasi wala daw ako may pinakita kanina. So pero may pinasa ako sa iyo, Brother Rasha, no, para po katunayan, may pinasa ako sa yung mga references na hindi may pakita sa screen. Therefore wala akong tinatago na walang referensya, may referensya ako. Ayan. Sige, try mo lang nga bro, baka nga. Sige bro, ko bro ipi-play ko. Saan na ba 'yon? Itong ito ba?
Parang hindi naman makita yung screen mo. Ito bro. Saan ba yun? Ayan, hindi mo nakikita te. Wait lang ha. Saan Ito ba yung bro, screen mo? itong kay Father Gitgano, Mateo 16:18. Ito ba? Yan. Ay, ito kung papansinin niyo po dyan, continue na Mapi-play yung ko oras. to bro, pero hindi siya nadidinig sa dito sa Zoom, pero sa live ko madidinig siya. Anong So gusto mo okay gawin? lang bro. Yan sa live mo. I-play lang bro. At least I-play ko sa lang. live mo may makuha naman ako dyan. Okay, so ipi-play ko lang. Ayan. So continue yung oras ko. So ayun po. Apa. So ayun po mga Uy, time na pala bro. anak ko ba naman, oo. Gumagana habang naghahanapan tayo ng referensya. O ayan sige kayo na lang magpanood niyan mga kapatid dahil tapos na yung oras. Time na bro. Sige. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa another 10 minutes na pagtatanong ni Brother Jando. At pwede nang itanong dito kahit na basta pasok sa pinag-uusapan. Bro Jando, your time start now bro. Okay, unang katanungan ko kay Brother Dino. Sabi niya, inom daw ako ng inom ng tubig. Tubig ba iniinom ko, Brother Dino? Yes or no? Pwede, may tubig po ang iniinom, tandaan mo, yes. Lahat ng iniinom, tandaan mo, lahat ng may iniinom, may tubig. Kahit ihi kung inumin mo, may tubig pa rin yan, water pa rin, hindi na pwede maging uling yan, tubig yan. Kahit kape yan, may tubig yan, Brother Jando, tandaan mo yan. Hindi ka maaaring uminom. Next question, bro. Okay. Next Next question. question. Bakit ko tututulan yung tindig mo nasa negative stand pa ako? Sagot? Okay, ito nga po tandaan ho natin ibig sabihin ng affirmative, ang negative doon ay magpamali at magtututol, tandaan ho natin, ng tindig ng affirmative. Ano bang negative? Kontra. So ibig sabihin dapat kalabanin mo yun. Ang ginawa mo, wala kang may naitayo, wala Next ka question, pang bro. napamalian. Tinatanggap mo ba ng ebidensya kung ito sa negative stand ko ay kakontra sa sinasabi mo? Ay hindi. Bakit? Unang-una, hindi po kukontra sa stand ko. Bakit, Brother Jando? Unang-una, sabihin natin na tama yan. Ngunit nga po ang pahayag naman ni John Ray, kontra dyan. Kaya ang paksa, ang aral ng Katoliko ay kontra-kontrahan. O sa makatid, lalong pinatibay mo yung aral Next question, bro. Na mali yung doktrina niyo. Next question. Tinatanggap mo ba sa referensyang ito sinasabi na ang contraries are not contradictories? Yes or no? Kasi ang contraries po, kasi yan paghulugan ng Katoliko sapagkat mali nga po ang inyong unawa. Sa dictionary po, lalo na, para po sa lahat ito, standard po ito, ang contrary po ay sumasalungat. Kaya nga po salungat ang paliwanag ninyo at kontra-kontrahan kayo ni John Ray, kaya nagkakauntugan yung argumento niyong Next dalawa. question. Next question. At dahil sabi mo na no, ano ba nakasulat dito? Ang nakasulat po dyan, Piki ang nakasulat, sabi niya dyan, it is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. So sa inyo yan, sabi nyo, not contradictories. Pero po sa paliwanag po ni John Ray, contradiction. At sabi po ng dictionary, next question. Masalungat. Nung sabihin mong peke ang nakasulat dito, ikaw ba nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit po peke? Dahil hindi po nasunod yan ni John Ray. Sabi nga ni John Ray, si Maria ay nilinisat yan at sinabi niya ay hindi daw nilinisat yan si Maria. Hindi nga contradiction kaya hindi niya nasunod kaya peke yan. Next question. Nasaan dyan ang salitang peke? Saan ang salitang peke? Nasa bibig po ni John Ray sapagkat salungatan po ang kanyang sinasabi. Time stop. Time stop muna bro. Time stop muna. Ano yung objection na may nadinig ako? Bro, ang rules natin, moderator, kung ano yung tanong, yon ang sagutin. Okay. So, pakiulit nga yung tanong mo, bro. Saan dyan ang letrang peke? Okay. Anong dyan, bro? Anong... Yan sa referensya ko, bro. Sabi niya kasi peke daw yan. Okay, peke daw nakasulat dito. Sige, nakasulat daw peke. So, saan itong letrang peke? Okay. So, Bro Dino, saan daw dyan yung
nagpa-skill sa kanyang screen. Ngayon, meron ka counter objection bro or ready ka nang sumagot? Ready ako kalinapan naman. Ready Sige, ako bro. sumagot. Ayaw kong mag-object eh. Ito sabi kasi dito, moderator. 20 ito seconds, yung bro. peke. Ito yung peke. Kung contradictories are not contradictories. So yan po yung peke. Sinabi niya contraries lamang daw, are not contradictories. So sa makatuwid, wala po yan sa standard. Paliwanag niya. Kaya peke, hindi sinunod yan, no? Ni John Ray. Sapagkat sabi ni John Ray doon kanina, nilinis daw, tapos hindi naman nilinis. Kaya po ang batayan na yan, Next peke. question na bro. So inamin mong, yung sinabi mo kayo na ang nakasulat dito ay peke, yun ay kasinungalingan lang. Ano? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit po? Ano pang totoong sinasabi ko? Ang sabi day contraries are not contradictory. So makapiki po yan. Bakit po? Sa dictionary kung titingnan ho natin, ang contraries po, yan po ay sumasalungat, Brother Jando, kung nagbabasa ka. Yun lang nakakalungkot. Hindi ka nagbabasa. Next question bro. Naghuhula ka. Bakit ka nagrereklamo kung hanapan kita ng aklat katoliko ay aral namin na tinitira mo? Unang-una po, pag-aral po ay manggagaling po sa Katoliko. Therefore, si John Ray, siya po ay Katoliko at hindi ako nagrereklamo ng aklat na ginagamit nyo. Kaya never mo narinig na nag-object ako. Kaya hindi ka lang talaga makapunto sapagkat wala kang may natutulan sa tindig ko. Next Next question. question. Si John Ray ba ay official na aklat ng katoliko? Si John Ray ay Sagot. hindi siya official, pero yung pinapangaral niya, official. Sapagkat po ang aral pong natutunan ni John Ray ay galing sa Katoliko. Tandaan mo, hindi siya official. Ang official yung pinapangaral niya. Sa makatuwid, dahil hindi official, maaari siyang magsinungaling at peke yan. Tulad ng sinabi mo, pareho kayo ng unawang peke na hindi official. Kung gano'n Next question. Next question. Ba't ka magrereklamo kung panay objection ako if kasama yan sa rules? Yun nga, ma-identify po ng tao yung panay objection kasi po natakot sumagot at magkukontra-kontra ng aral sapagkat ang pagkakontrahan ng aral ng mga Katoliko at napatunayan ko yan dahil kontra-kontra ka nga ng pagkaunawa at hindi ka talaga makakaunawa. Next question. Ibig sabihin ba ang unawa mo sa objection is takot sumagot? Yes, dahil po yan pong nakikita po namin lalo na panay nang inom ka ng tubig at natatakot ka na halata talaga diyan sa Objection mo dito. pinag-uupuan mo. Time stop. Okay. Ano yung objection natin? Andyan na naman yung atake personal, natatakot daw ako. Okay. So, counter objection dun bro, Dino. Counter objection moderator, no? Dahil po sinabi niya kanyang objection ba natatakot. Therefore dahil po ganyan ang kanyang ang tanong, therefore yun yung sasagutin ko. Alam naman sasagot ako sa Quiapo, Cubao ang tinatanong. Okay. So, papayagan ko muna yan bro Jando, yung word na takot, no? At tuloy-tuloy tayo, bro Dino. Sige bro. Sige. Tanong, Brother Jando. Bakit mo tinatanong kung meron GCash ba si Kristo? May GCash na ba sa panahon ni Kristo? Itong aking sagot, no, sa Kristo ninyo, meron na. Sa Kristo ninyo, ha? No, dahil nga po sabi mo sinusunod ninyo yung prinsipyo ni Kristo at sabi mo sa Matthew 18:18, meron ng GCash. Sa Kristo ninyo meron, sa amin wala. Kaya yung aral niyo ay kontrahan at Next question. Next question. Saang aklat katoliko mo binatay na ang Kristo namin ay meron GCash? Ikaw na nagsabi kanina sa aklat ninyo sa Matthew 18:18 na sinabi lahat ng tatalian sa langit, therefore nag-GCash kayo sa langit na may tinalian. Ikaw yung sumagot, hindi ako na nagkaroon tayo ng GCash tapos akong hanapan mo. Sa basurang kinalat mo, ako yung hahanapan mo. Mali yan, Brother Jando. Assuming ka lang. Next question. Aral mo yan eh. Next question. Sinabi ko ba na sa panahon ni Kristo meron na siyang GCash? Ay sinabi mo, bakit po? Unang-una sinabi mo sa Matthew 18:18 sa makatuwid, yung senaryo na yan, hindi ba panahon ni Kristo yan? Ikaw na mismo yung sumagot dyan sa Matthew 18:18 na mayroong GCash dyan sa Bible, Matthew 18:18, di quote-quote ka pa, wala naman pala dyan. So kaya sagot ko, yung Kristo ninyo may GCash sapagkat ang Kristo namin ay walang GCash. Kaya kayo po ay nangangalakal ng salita ng Diyos. Next question. Ipinagbabawal ba ni Kristo ang paggamit ng GCash? Pinagbabawal. Bakit po pinagbabawal? Dahil yan po ay pagdi-disobey sa Panginoon, yung mga malabagin, sapagkat kung ano lamang ang itinuro po ng ating Panginoon, yan yung ating susundin. Kayo, sumusubra kayo sa katuruan ng Biblia, kita mo. Nilagyan mo ng GCash ang Matthew 18:18 na wala naman palang nakalagay dyan. O therefore, kawawa ka talaga dyan. Brother Next Janto. question. Wala sa Biblia, kundi aral ng Diyos. Next question na bro Dino.
Saan mo nabasa sa Biblia na ipinagbawal ni Kristo ang GCash? At dito mababasa din natin, no? Dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ang sabi po ni Kristo, ibinigay sa inyo ng walang bayad, ipamahagi inyo ng walang bayad. O diyan pa lang po, pasok po yung GCash, no? Kayo po'y tumanggap ng aral, huwag ninyong pabayaran yung tao diyan sa GCash. Next dahil po'y question. pangangalakamang yan. Next question. Ipinimigay sa inyo na walang bayad, GCash ba yon? Yes or no? Sagot? Medyo blurred, moderator. Paki-clear nga po. Time Bro, stop muna, time stop muna. Paki-clear bro dyan to. Okay, pakiulit na lang bro. Naka-time naman. 2 minutes and 2 seconds bro. Kasi naglalag daw kay Dino. Okay. Ang sabi niya kasi, tinanggap niyong walang bayad, ipamigay niyong walang bayad. Yung tinanggap ba nilang walang bayad, GCash ba yon? Yes or no? Yes or no? Bro Dino. Yung ibinigay ng walang bayad, gospel po yan. Kaya nga po gospel at prinsipyo, turo nga sinasabi ko sa iyo, walang GCash na sinabi mo may GCash yung turo ni Kristo at prinsipyo. Kaya kontrahan na naman ngayon aral mo, Brother Jando. Sa panahon ni Kristo, hindi, walang bayad, walang GCash. Kayo, nag-GCash kayo for evangelization. Kaya yan po ay pangangalaka lamang sa salita po ng Diyos. Kaya mali na Next naman yung question, aral mo, bro. kumontra ka. Kaya napatunayan Next ko question na bro. na naman ulit nga. Next question na bro. Okay. So tinatanggap mo na ngayon na wala palang mabasa sa Biblia na ipinagbabawal ang paggamit ng GCash. Yes or no? Ano? Sabi ng Biblia, bawal. Wag ka nga kung anong ipinangaral po ni Kristo, yan lamang yung sundin. Dahil sabi mo, no, may GCash si Kristo sapagkat walang GCash, nagkontrahan talagang paliwanag mo bro dyan to. Sa Biblia, tandaan po natin mga kaibigan at kapatid, no? Kung ano, kung paano mo tinanggap yun din pong ibahagi Next question. mo. Walang Next GCash si question. Kristo. Ginamit mo naman yung 3 Juan 1:7. Tanong, humihingi 1 ba minute. kami sa mga hindi sumasampalataya ng GCash? Yes. Unang-una po, yan po ay evangelization. Ano bang evangelization? To reach out people, no? I-reach out po yung hindi mananampalataya. Tandaan mo, doon po, no? Okay magtulong yung mananampalataya dahil ituloy mo lang sa 8, pero yung hindi mananampalataya, hindi po dapat hingian. Ikaw, evangelization Next yung question. ginagawa ninyo. Next question. Humihingi Sinong kayo. unbeliever ang maipakita mo na hiningan namin ng GCash? Sagot? Ito, no? Lahat pong unbeliever na nanonood po sa inyo. Isa na po kami, kasama sapagkat kami din ay nanonood, iba din po ay SDA. Pahiwatig po yan na kayo'y humihingi sapagkat sila'y nanonood. May GCash nakapost sa'yo, nasa screen kanina at hindi mo yan matutulan. Next question. Kailan kami humingi sa inyo ng GCash? Palagay nga sa screen, Brother Raj. Time na. 10 minutes time na bro. Sige. Okay. So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative at dako tayo sa ating rebuttal din ng negative. No? By the way, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang katuruan o ang aral ng mga Katoliko ay kontrahan. Ayan. So, affirmative natin si Brother Dino Diaz ng Baptist. Negative naman si Jando ng Catholic. Nabibigyan ko ng 10 minuto. At bro Jando, your time start now bro. Okay, ito na ang panahon sa aking rebuttal. Ito na yung rebuttal ko, no? Unang-una, yung sinabi ni Junre na nilinis si Maria sa sinapupunan ng kanyang ina, ang ibig sabihin ni Junre doon, yung preventive way of salvation. Preventive. Ano ibig sabihin ng preventiva redemption? Ano ibig sabihin sa amin yan? Pinigilan siya, gumawa ang paraan ng Diyos upang siya'y hindi magkasala. Yun ang preventive. Bago siya magkasala, hinarangan na para hindi magkasala. Yun ang paglilinis na tinanggap ni Maria nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Ano naman yung sinabi naman ni John Ray na hindi ko sinabi yan? Kasi ang tanong kasi ni Ray and Fuentes patungkol sa restorative salvation, restorative redemption. Ano yung restorative redemption? Narumihan na tapos nilinis. Yun ang ibig sabihin ng restorative redemption. Yun ang ibig sabihin ni Brother John Ray, hindi ko kailanman sinabi yan na nilinis siya ng restorative. Yun, bakit? Bakit ko na ano yun? Kasi
na sa kinabukasan, nagkanda kami ng straight to the point dahil gumawa ng video itong si James Orenciada patungkol doon. Kinontra naman namin dahil meron din pala siyang video nakakontra din. Sabi niya kasi, two opposite statement cannot both be true. Meron din kaming nakuhang video ni Orenciada na nagkakontra. Sino ba ang founder ng Katoliko? Yung isa, Santo Papa, isa naman si Constantino. Ano ba talaga doon ang totoo? Kung si John Ray, pinabibitangan nila ng gano'n, di lalo na si Orenciada. Nag-counter kami noon at pinaliwanag ni Brother John Ray. Dahil para sa Baptist, ang paglilinis ay restorative salvation. Restorative redemption ang para sa Baptist noon. Wala silang kinikilalang preventive redemption. Kaya yung tanong ni Ray Anfentes is referring to the restorative redemption and not to the preventive redemption na tinutukoy ni John Ray kung saan nilinis si Maria. Kami ang Katoliko, kami ang makakapagpaliwanag at hindi ang Baptist. Yan. Pangalawa, minimize the volume. Pangalawa, ginamit naman niya yung video debate, yung debate ni Melchor Manalele at saka ni Alvin Gitamundok. Unang-una, kung saan man binatay ni Alvin at saka ni Melchor yung kanilang mga sagot, sila nakakaalam nun. Ang kay Melchor Manalele, saan niya kinuha yon? Ang alam ko lang, ang opisyal na turo ng simbahan, ang Prince of the Heavenly Host, na yan ay nasa Saint Michael the Archangel prayer, but is referring to Saint Michael the Archangel. Yung Prince of the Heavenly Host. Kung tingnan mo yung i-search mo sa internet, prayer to Saint Michael the Archangel, merong ganon, nakalagay doon. Ang Prince of the Heavenly Host is Saint Michael the Archangel. Kung saan kinuha ni Melchor yung sagot niya, ewan ko na lang. Ngayon, magkakontra ba yun? Magkakontra yun kung may maipakita si Dino Diaz na merong opisyal na turo ang simbahang Katoliko na yung Prince of the Heavenly Host is si Jesus Christ. Kung meron siyang maipakita. Walang ganito ba? Sinasabi dito sa aklat na ito ng Katoliko na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ. At sinasabi naman, at ito ang ginamit ni Melchor Manalele. Ito naman sinabi ni Alvin Gitamundok doon naman sa aklat na ito ng Katoliko na ang Prince of the Heavenly Host si Michael the Archangel. Magkakontra yun ibig sabihin nun. Pero kung nakimarites ka lang, hindi ka naman nakabati sa opisyal na turo, ako, dapat i-double check mo muna bago mo i-confirm. Hindi makikimarites ka lang. Alam ko, naganda ba naman ako? Tapos, wala yung sa pinagandaan ko yung kanyang nilabas. Ano pa? Ito naman tayo kay Father Darwin tsaka kay Brother Wendell Talibong. Yung sinasabi ni Brother Wendell Talibong na Matthew 16:18 nalagyan ng pangalan. At saka yung sinasabi ni Father Darwin na hindi nilagyan ng pangalan, magkakontra ba yon? Hindi magkakontra yon. Dahil mayroong dalawang uri ang pag-translate sa Biblia. Merong formal correspondence at merong dynamic equivalence. Ano yung dynamic equivalence? Yun ang paraphrasing. Yun ang paraphrasing. Using word did not used by the author pero nag-refer sa buot ipasabot sa author. For example na lang nato, sa John chapter 1 verse 1 sa King James Version, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Pero sa the Living Bible sa John 1:1, before anything else existed, there was Christ. Magkakontra ba yon? Word Christ? No. Hindi magkakontra yon. Ayun, kay Brother Wendell, meron siyang nabasa. It is referring to the Roman Catholic Iglesia, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kakontra ba yun sa sinasabi ni Father Darwin? No. Bakit? Ang sinabi ni Father Darwin, walang nakalagay dyan na pangalan, ginamit niya yung formal correspondence ng Biblia. Formal correspondence type of translation ng Biblia. Yun ang sinabi niya. Ngayon kay Brother Wendell naman, yung dynamic equivalence o ginamitan ng paraphrasing para makilala kung ano yung iglesyang tinayo ni Kristo. Hindi magkakontra yon dahil kahit sa history mo tingnan, sa lahat ng Christian church ngayon na tumutugma sa first century Christian, sino tutugma? Katoliko lang naman Bukod tangi Romano, Katoliko lang naman tinayo ng first century. Tingnan sa Wikipedia, kailan tinayo ang Catholic Church. First century,
Holy Land, Jerusalem. Oh. Talaga. Oh. First century. Tugma mas Katoliko. Hindi magkakontra yung dalawang yon. Pinupoto lang at kinukontra ang sentido. Doon na nagiging mukhang magkakontra pero hindi yun magkakontra. Para bang ganito, contraries are not contradictories. Mali daw unawa ko. Tingnan mo sa Biblia, si Judas namatay, nagbigti, hanged himself. Talagang nagbigti. Doon naman sa isang talata naman, si Judas tumalon. Nawasak ang tiyan. O alin ba, contrary yun o hindi? Siyempre, contrary yun. Tanong, contradictory ba? Hindi. Sa kanya kasi pag contrary, automatic contradictory. Mali yun. O eto pa. Ayon doon sa Matthew 1:16. Ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Jacob. Sabi naman ni Lucas, si Eli. Oh, si Jacob ba si Eli? Isang tao ba yan? Hindi. Ayun, magkakontra ba? Hindi. Pero mukhang magkakontra. Dahil si Eli ay hindi si Jacob at si Jacob ay hindi si Eli. Sino ba talaga ito ama ni Jose? Ang tawag dyan, contrary. Magkakontra ba? Hindi. But not contradictory. Yan ang pinagkaiba kapag si Dino ang magsaliksik sa kapag tayo ang tinanong. Pangatlo, sa maling prinsipyo for evangelization, charitable works, Matthew 10:8. Ano sinasabi Matthew 10:8? Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Hindi naman kami nagpapabayad sa ano namin sa pangangaral. Gabi-gabi kami ito nangangaral. Oh, gabi kami nangangaral dito sa punto por punto. Humingi ba kami ng bayad? Hindi. Alam ng aming mga supporter kung para saan ang aming GCash. Marami kami mga scholars na pinapaaral dahil hindi kaya pag-aralin ng kanilang mga magulang. Kung kaya man, siguro mahirap. Pampagaan na lang sa budget ng mga magulang. Mayroon pang gasto siguro pero pampagaan na lang sa mga magulang. Yung mga anak namin dito, pinapaaral namin to. Ano pa? May mga college, may mga high school, may mga yung ginawa naming sports and evangelization. Ang daming mga pinakain nun. Dami pinakain nun. Tiyak ako, lahat ng pumunta doon, gutom. Ano ba sabi ni Kristo? Pakainin nyo ang nagugutom. Pakainin nyo. Alam niyo nangyari sa mga apostol, nagreklamo sila, Panginoon, hindi naman kami naprito para magpakain ng ano ginawa ni Kristo, humingi ng tinapay tsaka ng isda. Bilisingan niya, dumami, pinakain niya yung 5,000. Pinakain niya. Si Kristo may kapangyarihan magmilagro. Wala naman kami kapangyarihan magmilagro. Kaya kami dumiskarte. At ang aming diskarte para makapagpakain ng nagugutom through GCash. Alam mo yan, nakukuha sa GCash, ni piso, walang napunta sa akin yan. Walang napunta sa amin yan. Yan ay napunta sa charitable, kaya nga for charitable works For charitable works. Malinaw naman nakalagay naman dyan, na for charitable works. So ang dami pa niyang sabi niya, but di ko daw ni-refute. Paano ko ni-refute? Nasa negative stand ako. Bawal mag-refute during negative stand. Titindig lang ako ng kakontra sa tindig mo pero hindi ko kontrahin. Yun. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative at para hindi mawala yung ating init, at tuloy-tuloy tayo sa 10 minutes na pagtatanong. Second cross ito ng affirmative, Bro Dino Diaz ng Baptist. Your time start now, bro. Okay. Tanong. So ito ang aking tanong, Brother Jando. Yun bang evangelization na ginagawa ninyo, for believer ba yan or for unbeliever? For believer and unbeliever. Okay. Sa makatuwid ang evangelization ninyo, ay for believer and unbeliever. Sa makatuwid yung cash ninyo, dahil evangelization charitable works, for believer yan and unbeliever, yes or no? Yung aming charitable works is for believer and unbeliever. Time stop muna, time stop. Okay. Anong objection natin, Bro Dino? Categorical moderator, yes or no?
Hindi siya sumagot ng ano, ng Mm-mm. categorical, nagpaliwanag. Objection, Okay. moderator. Counter objection doon sa yes or no, Bro Jando. Hindi ba bro, meron tayong ano na para hindi na mag-object, sagutin na lang ng 10 minutes, 10 Ye- seconds? Yes, meron tayo. So, yun yung kukunin mo, Bro Jando, 10 seconds. So, Bro Jando, i-on ko yung time mo, bro, para sumagot ng 10 seconds, bro. Pasok, bro. Yung aming charitable works is for believers and unbelievers. Dahil meron naman mga unbelievers na gutom, syempre pakainin din namin yon. Oh, next question. Next question. Yan na yung sagot niya. Okay. Nawawala ka, bro, ha? Okay, dahil sabi nyo, ang nakapost diyan, sabi ko na GCash niyo ay for charitable, ang sinasabi mo kanina, sa makatuwid, no? Yung GCash niyo ay evangelization para po sa believer and unbeliever. Sa makatuwid, included doon ang unbeliever, at ang sabi ni Kristo, no, ang sabi ni Kristo, hindi kami kumukuha mula sa unbeliever. Tama ba si Kristo? Na ang pangangaral nila at sa mga unbeliever ay hindi sila tumatanggap. Tama ba 'yon o mali? Tama yun bro, hindi naman kami humingi sa unbeliever. Ang bumibigay sa amin GCash yung aming punto supporter. Yung kaya nga for charitable works. Yung charitable works, believer and unbeliever. Wala mo ko sinabi na yung unbeliever hinihingan namin. Wala ko sinabing ganun. Ikaw talaga nag-interpret ka na hindi ko sinabi. Okay. Dahil Next po question. sabi mo lamang sa supporter, yung sa screen ninyo, yun ba ay included ba sa believer or unbeliever? Oh, next. Yung evangelization for believer and unbeliever. Yung charitable works na kung saan napupunta yung GCash, believer and unbeliever. Pero yung paghingi namin ng GCash sa punto por punto supporter yon at lahat yon believer. Next question. Okay, so ang tanong ko sa iyo, mayroon bang nakalagay doon na ang GCash ni Father Darwin at number ni Darwin, may nakalagay ba doon for believer only? May nakalagay ba doon sa screen na pinakita ko o wala? Supporters, yes bro, supporters ang nakalagay doon to support. For evangelization support. Supporter yon hinihinga namin doon. Meron kaming grupo na tinatawag na Time stop. supporter. Malinaw ang tanong ko, hindi supporter. Okay, Anong objection mo, bro? May nakalagay ba doon na, sabi niya kasi kanina, para daw sa believers yun. Hindi daw sa unbelievers. Ang tanong ko sa kanya, may nakalagay ba doon, Brother Jando? Malinaw ha? May nakalagay ba doon? Yes, bro. Wait lang, bro. Wait lang, bro. Patapusin ko muna si Dino. Tapos may counter objection ka naman. So, bro, Dino, tuloy mo yan, bro. Malinaw ang aking tanong, nakikinig ang audience live tayo. Ang tanong ko sa kanya, may nakalagay ba doon na for believers only? Kasi sinabi mo para lang sa believers, may nakalagay ba doon na for believers only? Meron o wala? Meron or wala yung pagpipilian ni bro Jando. Bro Jando, pipili ka bro or magka-counter object ka muna? Counter objection ako una bro. Sige bro. Wala akong sinabi na hindi kasama doon ng unbeliever. Okay. Wala akong sinabi hindi kasama doon sa evangelization at saka sa tinutulungan charitable ang unbeliever. Wala akong sinabing ganon. Ang sinabi ko, moderator, ang hindi namin hinihingan yung unbeliever. Wala kami kailanman humingi na saan mga unbeliever. Okay. So ganito bro, doon lang muna ako sa categorical bro na meron or wala. Ngayon, bibigyan kita ng ibabalik ko pa din sa iyo bro Jando kasi ikaw sasagot nito. Kung mamimili ka doon bro or magpapaliwanag ka ng 10 segundo. Meron or wala or pipili mag-explain ka bro. Explain bro. Sige bro, 10 seconds bro. Tuloy tayo. Yung aming paghingi, yon ay sa mga punto por punto supporter. Meron kaming list of official members ng punto por punto supporter at walang ni isa man Next question na. Proceed bro Dino. Okay. So yun bang dala? Proceed na ako. Yun bang dalang aral ng Katoliko? Aral ba ng Katoliko yun? O aral ng demonyo yun? Yun ay aral ng Katoliko na may pahintulot ni Kristo na anumang ipahintulot nyo sa lupa ay may pahintulot sa langit. Next question. Okay, next question. Ayon sa Josue chapter 5 verse 13 and 15, no?
Sino yung tinutukoy dyan? Si Miguel o si Jesus? Dito hindi ko narinig kasi napigtas yung ano ko. Ano ko lang, Time stop putol. muna, time stop. Okay, Oh, hindi okay. ko narinig. Pakiulit na lang, Brodino. Yung tanong, bro. Okay. Okay, sabi mo, itong tanong ko. Dito sa Josue, chapter 5, verses 13 to 15, sino ang tinutukoy dito? No? Ayon sa aral kanina na sinagot mo, sinong tinutukoy dito? Si Jesus o si Miguel? Okay. Proceed, bro. Ang sagot ko ay doon sa aming official na Saint Michael the Archangel. It is referring to Saint Michael the Archangel. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, yon ay si Miguel, Archangel, at ang dala ng Katoliko ay aral ng Katoliko. Therefore, pinapatunayan mo ba ngayon na mali dito si Melchor sapagkat ang tindig niya dito ay si Jesus? Mali ba? At hindi ito aral ng Katoliko sapagkat ang aral ninyo ay si Miguel ito. So makatid, mali si Melchor dito, yes or no? Yes bro, dahil wala naman kaming turo na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ at wala kang naipakitang official na aklat namin na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ. Next question. Si Melchor ba ay Katoliko o Baptist? Si Melchor ay Katoliko but hindi lahat ng Katoliko ay bumabatay sa official na turo ng Katoliko. Next question. Next question, bro. Sa palagay mo ba dito? Ang tindig dito ni Alvin Gitamundok at tindig mo ay si Miguel at ang tindig dito ni Melchor ay si Jesus ito at mali nga ito sabi mo, sa makatuwid ba dito? Isa lang ang tama sa kanila, tama? Yes or no? Yes bro. At ang tama sa kanila ay yung nakabatay sa opisyal na turo ng simbahan at yung nakalagay sa Saint Michael the Archangel. Yung sagot ni Melchor, hindi ko alam kung saan niya kinuha yon. Basta hindi galing sa opisyal na turo, hindi yon makaka-apekto sa akin. Next question. Next question. Okay. Sa makatuwid, dahil sabi mo ay mali at ang sa inyo ay tama, sa makatuwid, kumontra ba si Melchor sa aral ng Katoliko? Tama ba yon? Yes or no? No. Hindi siya kumontra. Malamang nagkamali lang siya ng tindig. Next question. Okay. Sa debate ba, ito ba ay pag sinabing debate ba, kontrahan ba ito ng tindig o paniwala? Yes or no? Yes, kontrahan siya ng paniniwala at hindi ko alam kung saan kinuha, official na aklat kinuha ni Melchor yung kanyang sagot. Ang alam ko, yung kay Alvin, yun ang tama. Next question. Sabi mo, pag sinabing debate ay kontrahan niya ng paniwala. At nagkaroon ng debate si Melchor at si Alvin tungkol po dito. Sa makatuwid, nagkontrahan ba sila dito sapagkat nag-debate sila? Nasabi mo ay kontrahan. Tama ba ito ang sagot mo o mali? Nagkontrahan sila sa kanilang sariling understanding. Pero ang official na turo ng Simbahang Katoliko, hindi kailangan nagkakontrahan. Ang tema mo, ang aral na Katoliko mismo ang nagkakontrahan. Yun ang tema mo. Next question. Sabi mo kanina, pag ang dalang aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi aral po ng demonyo. At si Melchor ay Katoliko na sinasabi mo, at si Alvin ay Katoliko at sila ay may dalang aral at sabi mo ay nagkontrahan po ito dahil ay debate ito. Tama ba ito bro? Yung sagot mo 100% ba na tama yun o nagsisinungaling ka ngayon sa harap ng mga tao? Hindi ako nagsisinungaling at wala namang turo ang demonyo. Moderator? Moderator, sumagot ako sa kanyang categorical. Time stop muna. Hindi sumagot. Okay, objection muna na tayo bro ha, tapos counter objection naman sa kabila. So bro Dino, ano yan bro? Nagtitwist. Nakatwist naman Proceed, yung bro. aking Anong objection, bro? Ang sabi ko, no? Tama ba yung sagot? Tinitwist niya moderator ang aking tanong, no? Sa sagot niya kasi po malinaw ang aking tanong, tama ba yung paliwanag mo 100%, no? O sinungaling ka? Ang sagot niya hindi nagsisinungaling. Or sinungaling ka. So tinitwist niya yung aking tanong. Okay. So, ang pagpipilian, ina-analyze ko yung objection mo, bro, no? So, ang pagpipilian lang ni Brother Jando, tama or nagsisinungaling ka. Ngayon, Bro Jando, meron kang counter objection doon, bro? Or ibabalik ko na sa'yo? Sumagot ako bro na hindi ako nagsisinungaling.
Okay, okay. Okay, so ganito, bro Jando. Nagiging technical tayo dito, bro. Pero dito muna ako, bro, na talagang ang pipiliin mo lang talaga, bro, either tama or nagsisinungaling ka. So, or sasagot ka ng 10 seconds sa pagpapaliwanag. So, either dun ka lang talaga pwedeng mamili, bro, tama or nagsisinungaling ka. So, saan ka doon, bro? Or mag 10 seconds ka, bro? Dino. Okay. Bro, sige, bro. Diyan. Tama ang sinasabi ko 100% dahil meron akong batayan sa ebidensya ni Alvin Kitamundok at yon ang Saint Michael the Archangel prayer. Yon ang sagot ko. Next question. Next question. Okay, dahil sabi mo ay tama yung sagot mo, no? Sa makatuwid, tama din ba yung sagot mo kanina na ang dala ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi yun aral ng demonyo? Tama ba yung sagot mo kanina o nagsisinungaling ka? Tama yung sagot ko kanina dahil wala namang turo ang demonyo na si Jesus Christ, ang Prince of the Heavenly Host. Next question. O, sa makatuwid, sabi mo naman ay tama. Pag Katoliko, ang aral ng dala niya ay aral ng Katoliko. Sa makatuwid, o ito ng aking tanong, sa makatuwid, tama yung sagot mo na pag Katoliko, dala niyang aral ay aral ng Katoliko. Sa makatuwid, aral ng Katoliko na si Jesus itong sa Josué chapter 5, verses 13 to 15. Kasi sinabi mo kanya, tama ba yung sagot mo? Aral ng Katoliko o mali? Hindi official na turo ng Katoliko na ang Prince of the... Time stop mo na. Objection ba yan? Anong objection na naman? Bro, objection, bro. Dino. Ano yan, bro? Apa. Kasi moderator din naman sumagot ng categorical, no? Halimbawa, pag Okay. sumagot moderator ng 10 seconds, kailangan talaga i-confirm sa moderator na hindi ko sasagutin yan sapagkat fallacy yan. So, kung hindi ka talaga magreklamo na ano yan, so talagang sasagot ka doon, wag mo. So bro, Dino, ano ngayon ulit yung pagpipilian niya, bro, para ma-clear ko sa kabilang panig? Sinabi niya moderator na pag-aral ng Katoliko, ang dalang aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi yun sa demonyo. At dahil nga po ang paniwala ni Melchor, at si Melchor sabi niya kanina ay Katoliko. So makatuwid ang view ni Melchor dito sa Josué chapter 5 verses 13 to 15 na yan ay si Jesus. Sa makatuwid, tama ba yung tinitindigan ninyo, brother Jando? Tama ba? Mali. O mali? Tama o mali daw, bro, Jando? So, pili ka doon, bro, or magka-counter object ka muna, bro? 10 seconds na lang ako, bro. Sige, 10 seconds, bro. Proceed, bro. Okay. Hindi lahat ng Katoliko ay dala ang turo ng Katoliko. Yung iba, based lang sa kanilang private interpretation. Next question. Next question. Yan na yung sagot niya. Okay, next question. Dahil sabi mo hindi lahat ng Katoliko, sa makatuwid mayroong Katoliko na kumukontra sa tamang aral ng Katoliko. Tama ba yun? Yes or no? Yes, meron. Dahil yung iba kasi nakabatay lang sa kanilang private interpretation. Next question. Sabi mo, no? Sabi mo na ang Katoliko ay mayroong Katoliko na kumukontra, no, sa aral ng Katoliko. Sa makatuwid, tanggap mo na nagkukontrahan ang mga Katoliko sa kanilang aral. Tama ba yun? Yes or no? Dahil sabi mo, based lamang sa kanilang private interpretation. So tama ba yun? Yes or no? No, pag sinabi mo nagkukontrahan ng aral, dapat binatay sa official teaching. Pag hindi naman batay sa official teaching, walang kontrahan doon. Next question. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo pag Katoliko ang dala niyang aral, ay aral ng Katoliko at aral yun ng demonyo. Si Melchor ba, ang dala niya ba? Dahil sabi mo, alin ang tama? Ang dala ba ng Melchor na Katoliko ay aral ng demonyo o dala ng Katoliko ay aral po ng Diyos? Kay Melchor. 10 seconds lang ako, moderator. Sige, bro. Proceed, bro. Yan. Ang dala ni Melchor na turo is based lang sa kanyang private interpretation. Hindi yung galing sa demonyo dahil wala namang turo ang demonyo na si Kristo ang Prince of the Heavenly Host. Next question. Okay. Tanggap mo ba na ang iba'y magturo ng ibang turo na hindi ayon sa apostol ay matakwil? Time. Yun. Time na, bro. Okay. 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 So, dyan natatapos ang ating second stage ng debate, which is yung ating rebuttal at second cross. Dako tayo sa final conclusion.
At mauna dito si Brother Jando ng Catholic. 5 minutes bro para sa pagtutol na ang Catholic ay ang aral nito ay ulitin ko nga muna yung topic. Ayan. Ilang So minuto, bilang bro? 5 minutes lang bro, sa pagiging negative, patutunayan ko na kontrahan ang aral ng mga Katoliko. Bro Jando ng Catholic, 5 minutes bro, your time start now. Okay. So pag sinabing pagkakontra sa aral, dapat yung isa nakabatay sa official teaching, yung isa naman nakabatay sa official teaching. Kapag yung parehong magkaiba ng argumento ay nakabatay sa official teaching, doon mapapatunayan na yan ay magkakontrang aral nga. Pero kung yung isa nakabatay lang sa private interpretation, tapos yung isa naman nakabatay naman sa official teaching, hindi magkakontra yon. Nagkakamali lang yun na sa private interpretation. Pag sinabi yung magkakontra, isabihin, official na turo versus official na turo. Ganon. Hindi naman porque katoliko ang nagsasalita, lahat na sinasabi na niya official teaching na. Aba, maraming katoliko nagtuturo ngayon na lumapit sa albularyo, walang official teaching na ganon. Maraming katoliko ngayon na nagtuturo na gumamit ng anting-anting, walang official na teaching na ganon. O ngayon, magkakontra ba? Hindi magkakontra yon. Kasi yung isa, nakakamali ng unawa. At saka sabi niya kanina, pag panay objection, takot. Ayun, siya naman ang panay objection. E di takot din. Di bumaliktad sa kanya ang maling katwiran niya ngayon. Napatunayan ba niya na magkakontra? Wala. Doon kay Mama Meryl na nilinis ba sa mo? Hindi. Wala siya naipakita na official teaching versus official teaching. Wala. Ang binatay lang niya, yung videong pinutol-putol. Kay Alvin Gitamondok at saka kay Melchor Manalili, may pinagpatayan ba siya doon na official teaching? Wala. Ang magkakontra lang nagbabangayan ng pinagkukontra niya. Dapat double check mo. Sino ba ang nakabatay sa official teaching? Si Melchor ba o si Alvin? Pag nalaman mo na yun, doon malalaman kung talaga bang, kung pareho, may official teaching, tapos na naman, meron ng official teaching, doon na mako-confirm na magkakontra nga. Paano kung yung isa official teaching, tapos yung isa naman is private interpretation? Walang kakontra doon. Ang nangyari, yung isa gumagamit ng private interpretation at doon siya nagkakamali. Pangatlo, yung kay Father Darwin tsaka kay Brother Wendell, magkakontra ba yun? Maliban na lang kung may magsasabi na Katoliko na ang Matthew 16:18 na Iglesia Tinayo ay hindi nang tumutukoy sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay doon ang magkakontra. Official teaching versus official teaching. Sinasabi na isa, Katoliko. Sabi naman ng isa, hindi yan Katoliko. Talagang hindi yan Katoliko. Pag ganon, puro official teaching, doon ang makakontra. Pero kung pinagkukontra lang dahil sa sinabi, may isa may wala, isa meron, ay hindi, marites yun. Ito pa, maling prinsipyo. Saan ang kinontra dito? Humihingi daw kami sa mga unbeliever. No. Meron kaming official list of punto por punto supporters, sila yung sumusuporta sa amin para meron kaming ipamigay sa charitable works at lahat ng nasa official list ng punto por punto supporter That's ay 2 lahat minutes. yun unbeliever. Walang nakalista sa official list ng punto por punto supporter na unbeliever. Sabi niya, pati daw sila hinihingan daw namin ng ng GCash. Kailan kami humingi ng GCash sa Baptist? Wala. Yung aming post, siya nag-i-interpret. Hindi pwede yung ganyan. Hindi ikaw ang naglagay, tapos ikaw mag-i-interpret. Diyan ka nagkakamali. Kami ang naglagay, kami ang magsasabi ng ano ba ang reason. For evangelization, yung aming evangelization for believer and unbeliever. Yung charitable works namin for believer and unbeliever. Pero yung hinihinga namin ng GCash, exclusive yon sa punto por punto supporter. At walang ni isa man sa punto por punto official list ng punto por punto supporter na unbeliever. Ikaw talaga, mahilig ka talaga sa marites, no? So, ang kanyang paksa, magkakontra daw ang aral, wala. Ang ano lang niya, pinagbatayan lang niya yung mga marites na kuha niya sa mga video, sa mga ganon. Pag sinabi yung aral magkakontra, dapat meron kang batayan. Official teaching versus official teaching. Hindi po kayo sinabi na Katoliko, ayun na yung official na teaching. Hindi ganon. Maraming Katoliko natuturo ng mali. Merong Katoliko nagsasabi na yung mga rebulto daw ay mga Diyos daw natin. Hindi naman yung official teaching natin. Di ba?
Oh, maraming mga ganun na mga Katoliko na meron nagsasabi na doon daw sa purgatorio daw, si Maria daw dadalaw daw doon, tapos ano, o anong mga pinagsasabi, yung mga ganun, yun ang mga private interpretation. At ang private interpretation, hindi yan magiging reason para pagsabihin magkakontra ang aral. Magiging magkakontra lang yung aral pag may naipakita si Dino, official teaching na aklat versus official teaching na aklat, halatang magkakontra, doon ka mananalo. Eh kaso wala ka naipakita eh. Wala. Time. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative, Brother Jando ng Catholic. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang aral ng Katoliko ay kontrahan. Brother Dino ng Baptist, your time start now, bro. Okay. Saglit lang. Sige, Okay. Bro Rasha, no? proceed, bro. Okay. Bro Rasha, habang nagsasalita po ako, habang nagsasalita ako, bro, palagay naman ang picture dyan sa screen, no? Okay. So, unang-una po, mga kaibigan, no? Doon sabi niya daw, objection, takot daw ako. Tandaan po natin, balikan niyo ang video, mga kaibigan at kapatid, no? Nag-o-object ako dahil hindi niya sinasagot ang aking mga tanong. Siya po nag-o-object dahil hindi masagot ang tanong ko. Ako, ulitin ko, nag-o-object ako dahil hindi niya masagot-sagot ang aking tanong. Ha? Siya naman po nag-o-object dahil hindi niya masagot ang aking tinatanong sa kanya. O magkaiba pong senaryo, siya po ang takot. Ito po, no? Sabi ko kanina, nadali siya dito. Wala naman sa paksa na papatunayan ko ayon sa opisyal na libro ng Katoliko. Self-interpretation mo lang yan, Brother Jando. Palagay naman sa screen, Brother Rasha, no? Okay. Tapos, sabi doon, no? Ay manggagaling, no? Sabi ko kanina, yun bang aral ng Katoliko? Pag sinabi bang Katoliko, ang dala niya ba doon ay aral ng Katoliko o aral ng Diablo? Sabi niya Katoliko, is Melchor ba ay Katoliko? Oo. Sa makatuwid, yung aral dala po ni Melchor ay aral po ng Katoliko, mga kaibigan at kapatid. Ando nadali si Jando, no? Mali ang kanyang pagkaunawa regarding po dito. So ngayon, sabi niya pa kanina, mga kapatid, ayan po sa screen, no? Nilagay kanina, hindi naman yan, bro, yung picture po, no? Yung dictionary kanina. Ayan. Kung papansinin niyo, kung mapakalaki-lakihan yan, yung contrary po, ang Tagalog, tingnan mo yan, ay salungat. No? Salungat. Yung contraries po, salungatan o sumasalungat. So dyan po nagkakamali si Jando na sinasabi niya, hindi daw mababasa. Nabasa na nga. Oh. Sino kaya ngayon yung nagsisinungaling? Ha? At sabi niya po dito, sa makatuwid, yun bang aral na dala ni Melchor? Balikan yung video ha. Yun bang aral na dala ni Melchor? Mali ba yon? Yes or no? Yes, mali yon. Aral ha? Yun bang aral, no? Natindig doon ni Alvin Gitamundo? Tama ba yon? Tama yon. Hindi kung aral ang batayan ay mali yung aral ng isa, tama yung aral ng isa, at ang may dala ng aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko, hindi nga nagkukontrahan, mga kapatid. Napatunayan ba natin? Napatunayan, Brother Jando. Diyan ka po nabutata sa argumento mo na yan. Kaya po, may mga follow-up question po ako. Yes or no? Hindi sumasagot, napapaliwanag, nag-o-object ako. Bakit po? Kasi pag categorical, sumagot ka talaga kahit po ang mga viewers, SDA, hindi namin bakit yung mga Katoliko, yun lang naman ang kumakampi sa akin, mga SDA dyan, butong-buto sa akin, mga MCJ, ang sabi niya, talo ka sa debate, butata ka, nag-congrats na sa akin dyan sa Debaters Convention, nakita sa screen. So makatuwid po, no, mga kaibigan at kapatid, no, yung aral talaga ni Jando, hindi talaga mapapatunayan. No? Kontrahan talaga, wala po siyang may na-refuse sa tindig ko unang-una sa aral po, no, ni Melchor. Doon daling-dali. Una sa GCash, daling-dali din. Hindi niya po natutulan, mga kapatid. Balikan po ninyo ang video, panoorin niyo ng paulit-ulit. Hindi po paksa namin yung papatunayan ko ng aral ng Katoliko, official sa libro. Walang ganon. Ang paksa, papatunayan ko ng aral ng Katoliko ay ang mga aral ng Katoliko ay kontrahan. Bakit? Ikaw na mismo nagsabi pag Katoliko, ang dala nilang aral ay aral ng Katoliko at hindi aral ng demonyo. Sa makatuwid, aral talaga ng Katoliko ang nagkukontrahan, Brother Jando. No? At napatunayan, wala kang alam po, no, sa mga terminong ginagamit mo. Ako, nilagay na sa screen, ayan sa screen, malinaw.
Contrary, salungat, isa sa definition yan, salungat. Oh, kita mo na ngayon, ano bang salungat? Opposite. Yung opposite, ano ba yan? Kontra. Oh, sabi, ginamit niya pang Bible na contrary. Contrary. Walang ganon doon. Self-interpretation mo lang yan. Kasi nga pong aral ninyo, hindi naman talaga aral ng Diyos sa Biblia. Bakit po mga kapatid, hindi ko nailabas yung mga batayan kong mga nobinaryo? Kasi mga kaibigan, kung baga sa boxing, kabila ko lang kamay, ang ginamit at lumaban kay Jando. No? Dahil sabi niya daw, kailangan ang gamitin kong referensya, mga kapatid, yung maunawaan niya lamang daw, at English lamang at Tagalog, nilimitahan ako. No? So ngayon, kahit kabilang kamay kong lumalaban, napupuntusan pa rin natin, at siya po ay hindi po nakapuntos sa atin. No? Uulitin ko, ang punto por punto, wala na namang puntos. Kaya po, mga kaibigan at kapatid, no? Actually, magkaibigan naman kami nito, no? At ito, mga kaibigan at kapatid, tandaan po ninyo, ang dala nating aral, pag UBFD po ang tatayo ho dito, hindi po ito matutulan. No? At dito po mga kaibigan, no? Pumasok po kami dito sa platform na ito dahil po kami, talakayan talaga kami sa platform po ni Russia. Bahay talakayan kami. Ngunit sabi ni Jando, Time, bro. sa papasok Time, bro. sa kanilang platform, palabasin Time na, bro. po kami ay gusto magpasikat. Time na, bro. Oy. Time na, bro. Okay. So, dyan natatapos ang debate between Baptist and Catholic, no, sa topic na patutunayan ko na ang aral ng patutunayan ko kontrahan ang aral ng mga Katoliko. Affirmative dito si Baptist Church o si Dino Diaz at negative naman si Jando ng Catholic. At bago natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat at sana wala ng rebuttal ha. 1 minute lang ito. Pasasalamat lang, puro advertisement kung saan kayo pwedeng puntahan or itanong. Unahin na natin yung ating Bro Dino ng Baptist, bro. Pasalamat lang, bro. Ayun, maraming salamat no sa mga manonood. Unang-una po sa Panginoon, siyempre, no? Ayun sa mga kaibigan naming ka-OBFD, mga SDA diyan, no, Judaism at iba pa po sa mga Katoliko, even mga Katoliko. Hindi po namin kayo kaaway personal ha, argumento lamang. Tulad ng aming sinasabi palagi no sa debate, ang aral ng bawat denominasyon, araw po ng sikta ay nagkakabanggaan, kaya nagkaroon ng debate, pero po wala pong personalan. Ayan po no, at abangan po ninyo mga kaibigan kung totoo talaga ang sinasabi. Invitation ito, hindi naman ito bro. Okay, kung totoo talaga na haharap sa akin si Brother Romel Palma ng face to face po, binigyan ko po siya ng pagkakataon, 1 week po na pagpapasyahan niya. Second week of March, makikita ho kami sa Haro Plaza. Ihahanda niya po yung papers na yung permit para po maging legal kami doon, ang aming pag-uusap at pag-meet po kami, kape-kape muna at pag-usapan ho namin yung batayan po sa pagdidebate. So ayun po mga kaibigan, maraming salamat sa lahat. God bless at magandang gabi. Okay, so syempre Bro Jando ng punto por punto. Pasalamat ka, bro. Okay, maraming salamat no sa lahat ng mga nanonood. Alam ko naman yung mga nanonood, edukado yan. Yung mga galit sa akin na Sabadista, natural, again sa akin yon, normal yan. At saka dito naman sa amin, sa comments namin ito, ang dami nagko-congratulate din sa akin. Thank you po sa inyong lahat. At huwag nyo mag-alala, piniting gawa ng review yung ating video na ito para makita ninyo yung mga anggulo na napakaganda. Thank you sa inyo lahat. Thank you. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit.
Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.